Hello! This is Maribel ng Maribel Labs Accounting Facebook page. Meron akong isang brief exercise dito na magandang pag-practicean natin kung paano ba natin makukuha yung cost of goods sold. So, I'm not sure kung familiar na kayo sa paggamit ng T-account, pero normally sa mga ganitong problems, mas comfortable akong gumamit ng T-account. So, pag-aralan natin ang T-account ng inventory. So, ang inventory ay isang asset. At alam natin na ang asset, ang normal balance niya ay debit. So, ibig sabihin, kapag siya ay nagkaroon ng increase, i-debit natin yung account na inventory. At kapag naman nabawasan ito, i-credit natin ang account na inventory. So, ang beginning balance, kung ikaw ay may beginning balance sa inventory account, syempre ito ay debit kasi meron kang inventory, di ba? Kung wala kang beginning balance, edi zero. Pero kung ikaw ay may balance, naka-debit lagi ang iyong inventory. Imposible na magkaroon ng credit na inventory. Kasi, paano ka nagkaroon ng credit na inventory, di ba? It's either wala or meron. So, yan ang inventory. So, kapag naman sinabi natin na pag nag-increase o nagkaroon ka ng purchase, i-debit mo yung inventory. So, ang tawag dito, magkakaroon ka lang ng increase inventory kapag ikaw ay bumili. Okay? Kapag naman credit, ibig sabihin ikaw ay paano nagkakaroon ng credit? Ikaw ay nagbenta, di ba? Nabawasan yung inventory mo. Kapag ikaw ay nag-return, yung mga defective na products, i-return mo. So, pag nagkaroon ka ng discount, maliliit din yung iyong inventory. Yung value ng inventory mo, liliit kasi ikaw ay nagkaroon ng discount. So, sa merchandising business, meron tayong dalawang way para mag-value ng inventory or mag-record ng inventory. Ito yung tinatawag nating perpetual inventory system at periodic inventory system. So, kung matatandaan nyo sa perpetual inventory system, lagi natin ginagamit yung inventory accounts. Okay? So, kapag tayo ay nag-purchase, debit tayo ng inventory. Kapag tayo nagbenta, i-credit natin yung inventory. Kapag tayo ay nagsole, i-credit natin yung inventory. Kapag tayo ay nagbayad, doon sa discount period, i-credit din natin directly yung inventory. So, dito sa left side, so meron tayo dito yung beginning mo, pag in-add mo yung purchases mo, ang total nun ay tinatawag natin cost of goods available for sale. Yun yung total amount na ating pangbenta. Okay? Tapos, sa credit side naman, paano natin i-account yung mga goods available for sale? So, pwede natin sabihin, yung part ng goods available for sale ko ay naibenta ko na. So, kabawasan siya. So, yung natitira mo na hindi mo pa naibenta, ang tawag doon ay ending inventory. So, yung total mo na naibenta, dapat katulad, yung total mo ng goods available for sale, ay dapat magtugma siya dun sa iyo nang naibenta at dun sa iyong remaining, di ba? Para masabi mo na, yun yung total goods accounted for. Okay? So, yung total na goods available for sale mo at the end of the period, titignan mo, saan napunta yung goods available for sale ko? Nagbenta ako ng 2. So, dapat meron akong ending na 5, halimbawa, di ba? Kung halimbawa, may beginning ka na 100, bumili ka ng 200, so may 300 ka dapat na inventory. Saan napunta yung 300 na inventory? Nagbenta ako ng 100. So, yung ending ko ay 200. So, na-account mo na
yung buo mong goods available for sale. So, tingnan natin itong problem, okay? Para meron tayong pag-practicean. So, dito, yung sa number 1, hide natin ito. So, sa number 1, binigay sa atin na meron daw tayong beginning inventory na 250,000. Meron daw tayong purchases na 170,000. So, alamin natin yung goods available for sale. So, syempre, beginning plus purchase, yan ang ating goods available for sale. Tapos, hinahanap din natin yung sold. So, diba, sabi natin, kung ano yung goods available for sale mo, dapat yun din yung total ng goods na ma-account mo. Diba? Dapat ito ay 420,000 din. Diba? So, kung meron kang 420,000, tapos ang naibenta mo lang ay, ang ending mo ay 50, ibig sabihin ikaw ay nakapagbenta ng 370,000. Okay? So, kung mapapansin niyo dito, yung goods available for sale is equals to the total goods accounted for. So, nakapagbenta ka ng 370 at may ending ka na 50. So, sa number 2 naman, tanggalin natin ito kasi baka malito kayo. So, sa number 2, may beginning daw tayo na 108, tapos binigay ulit sa atin yung purchases. So, meron tayong 108 plus 70. So, meron tayong 178,000. Okay? So, isa pang way dyan is parang itong 178, idiretso mo na kaagad dito sa kabilang side kasi yan yung amount na iyong dapat i-account. Kung sa 178,000, 90,000 ang nabenta, so dapat meron kang ending na 88,000. Madali lang, di ba? So, sa number 3 naman, tingnan natin ang number 3. So, sa binigay sa atin ng problem, meron daw tayong beginning inventory na 75. Tapos, hindi natin alam ang purchases, pero binigay niya sa atin yung goods available na 130,000. At madali na din ulit, di ba? Kung meron kang goods available for sale na 130,000, i-minus mo yung beginning, so makukuha mo magkano yung purchases. So, ang purchases mo ay 55,000. Dito naman, so, ilagay mo na rin kaagad dito yung nakuha mong amount, yung 130,000, kasi yun yung total mong i-account, di ba? So, kung meron kang 130,000 na goods available for sale, ang nabenta mo lang ay 38,000, ibig sabihin may ending ka na 92,000. Dito sa number 4, hindi sa'yo binigay ang beginning, binigay sa'yo ang purchases, at binigay din sa iyo ang goods available for sale. So, hanapin mo yung beginning. So, syempre, kung may total goods available ka na 95, tapos meron kang 75,000 na binili mo. So, 20,000 yung iyong beginning. So, ilipat mo na rin kaagad dito sa kabilang side, yung total, kasi dapat pareho lang yung total ng goods available for sale at total goods to be accounted for, di ba? So, ngayon, kung meron kang total na 95,000, tapos yung ending mo is 45, ibig sabihin nakapagbenta ka ng 50,000. Ayan, ganyan lang siya kadali. So, ipa-plus mo lang yung left side, tapos ganun din yung total dapat ng iyong credit side. Diba? Kasi kung ano yung total mo na to be accounted for, yung total goods available for sale mo, dapat ma-account mo siya. Yun din dapat yung value ng total mo na sold at yung total mo na ending. Yan. Sana may natutunan kayo sa ating key account today. Kung may tanong kayo, mag-message lang kayo sa ating Facebook page at ito-try ko na kayo ay sagutin. Maraming salamat at good luck!